Hello mga amigo, mga amiga, guwapo, guwapa. Kumusta? Oh, ito na ko. Ito binigay sa akin ngayon lang ngayong umaga. Nasa ano ako, pahayag. Pahayag. Nasa ano pa to eh. Pero binigay sa akin 2 and 3. Basahin ko lang to kasi dito ako mag-umpisa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mensaheng ito. Isang pangitain tungkol kay Kristo. Ako'y si Juan ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap. Pagkat paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus, itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasiyahan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia sa Efeso, Esmena, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Lumingin ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamingkis na ginto sa kanyang dibdib. Kasim puti ng bulak o ng nyebe ang kanyang buhok at nagniningas na parang apoy ang kanyang mga mata. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong dinalisay sa pugon at pinakintab animo ugong ng tubig ng isang malaking talon ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na 2 ang talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na tulad ng araw sa pagkatanghalian. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya, ngunit ipinatanong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, Ipinatanong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at nanatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig sa mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ito ang kahulugan ng 7 bituing hawak ko at ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang anghel na 7 iglesia at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Yun, tapos na po. Ay, diretso ko na lang. Basahin ko yung tour. Ang sulat sa iglesia sa Efeso. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masama. Sinubok mo ang mga panggap na apostol, ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam mo ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi,
paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo ring tulad ko ang ginagawa ng mga Nicolaita. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa mga iglesia. Ito ang binigay sa akin na sunod. Ang sulat sa iglesia sa Esmena. Sulat mo sa anghel ng iglesia sa Ermena. Ito ay ipinasasabi niya sa siyang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Nalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga magpapanggap na mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Tandaan mo, pabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkaloob ko sa iyo ang putong ng buhay. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Ang sulat sa iglesia sa Pergamo. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng matalas na tabak na dalawa ang talim. Nalalaman kong nakatira ka sa kinaroroonan ng tuklukan ni Satanas. Gayunman, nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikdan ang iyong pananalig sa akin, kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayan diyan sa bayan mong tinitirhan ni Satanas. Ngunit may hinanakit ako sa iyo dahil sa ilang bagay. May ilan sa inyo na sumusunod sa aral ni Balaam na nagtuturo kay Balak na magbubunsod sa mga Israelita na magkasala. Dahil dito, kumain sila ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan na gumawa ng mga kahalayan. May ilan din sa inyong sumusunod sa aral ng mga Nicolaita. Kaya nga, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pariyan ako sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng 7 puting bato na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakaalam maliban sa tatanggap nito. Ang sulat sa iglesia sa Tiatira. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang nagniningas na parang apoy at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Nalalaman kong higit kaysa noon una ang ginagawa. Nag-react sa dito sa 19. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Nalalaman kong higit kaysa noong una ang ginagawa mo ngayon. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na sugo ng Diyos. Nalilinlang niya ang aking mga lingkod, ibinubulid sa kahalayan at inuudyo kang kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang mahalay na pamumuhay. Ngunit ayaw niyang magbago. Pakinggan mo, mararatay siya sa
higaan, pati ang mga nakiapit sa kanya. Magdaranas sila ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisihan ang kasamaang kanilang ginagawa sa piling niya. Papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat sa puso't isip ng mga tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit ang ibang taga-Tiatira na hindi nakinig sa masamang turo ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas ay hindi ko bibigyan ng pasanin. Gayunmay, ingatan ninyong mabuti ang mga katangian na sa inyo hanggang sa pagdating ko sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas. Ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking ama, ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay ng bakal at dudurugin niya ang mga bansa. Nag-react siya dito. Ang ama dito siya nag-react. Aking ama ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang sulat sa iglesia sa Sardis. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis, ito ang sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi naganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo, talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan din diyan sa Sardis na nag-iingat ng pananatiling malinis at nanatiling malinis ang kanilang damit, kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat at nagtatagumpay sa daratdan din ng puti at alisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang sulat sa iglesia sa Philadelphia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatitiwalaan. Siya na naghawak ng susi ni David, walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo, ngunit sinusunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sinumang makapagsasara nito. Pakinggan mo at padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap na mga Hudyo upang malaman nilang iniibig kita sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga. Iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong korona
Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maalis doon magpakailanman. Inuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang sulat sa iglesia sa Laodicea. Sulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya sa mga niya na ang pangalan ay Amen. Amen. Ang matapat ay tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit, ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kabaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig, kaya nga nagsikap ka. Pagsisihan mo talikdan ang inyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at kakasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paanong ako'y nagtatagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yun po, salamat po. Yun lang po ang binigay sa akin. Tinuro ako doon sa dito ng Holy Spirit ko sa pangitain. Tapos yung pinakita sa akin kanina ng Holy Spirit ko may number 2 and 3. Kaya binasa ko 2 and 3. Tapos dito niya ako pinag-umpisa sa pahayag 1:9. Sa isang pangitain tungkol kay Kristo. Kaya ito binigay niya sa akin na kaya binasa ko. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit at sa inyo ring nakikinig ngayon. Sa mga nakikinig, kung kayo nakikinig at binasa ko na yung 2 and 3. Dahil yun ang pinakita sa akin. At nakasulat din dito. Nakasulat dito. Lumingon ako upang tingnan ang nagsalita at nakita ko itong 7 iglesia. Dito isusulat ang mga nakikita. Katulad din ng dati. Salamat po. Itong huli, ngayong yung makikisalo ng Panginoon, pag kumain, pinakita na rin yan sa akin. Pinakita niya mga pagkain sa isang malaking pinggan. Pinakita niya sa akin. Ang dami niyang pinakita. Tapos yung mga triangle, o kaya 2 lang, o kaya 3, o kaya 4, magkatabi-tabi pag kinunit yung mga bilog-bilog. Madami siyang pinakita sa akin dati pa. Ngayon, ang kasalukuyan naman ang ating aabangan. Kung ano ang pinapakita sa akin ng Panginoon. At sana naniwala kayo at kung hindi naman, nasa sa inyo pa rin. Yun lang. Salamat sa inyong lahat sa muli at syempre sa Panginoon muli at sa aking Holy Spirit sa ulitin. Salamat po sa inyong pakikinig mga gwapo, gwapa, migo, miga.
ingat tayong lagi at naway patnubayan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan at kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Nasa langit. Amen po.